Magandang araw sa lahat ng ating mga minamahal na taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel, Ang Kwentong Puso. Gaano kadalas nating sinusubok ang kabutihan ng iba? At paano kung sa isang pagsubok, ang matagpuan natin ay hindi lang isang sagot, kundi isang piraso ng ating nawawalang puso? Samahan ninyo kami sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa tibok ng isang pusong marunong magmahal. Ito ang Diamante sa Gitna ng Putikan, Kabanata 1. Ang dating hari ng real estate at isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas na si Hilario Nara ay isa na ngayong basahan sa semento. Nakaupo siya sa isang maruming karton sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Ang likod ay nakasandal sa pader na amoy ihi at kandilang natunaw. Ang mamahaling Swiss watch ay pinalitan ng mga pekeng sugat sa braso. Ang kanyang mga kamay na dati pumipirma lang sa mga kontratang milyon ng halaga ay ngayoy nanginginig, nagpapanggap na may matinding karamdaman. Isang eksperimento, isang mapait na pagsubok upang patunayan sa kanyang sarili na ang mundo ay wala nang natitirang kabutihan. 5 taon na mula nang mawala ang kanyang kais sa isang anak na si Diwa, at kasama nito ay namatay na rin ang kanyang tiwala sa sangkatauhan. Ang init ng araw ay tumatagos sa kanyang manipis at punit-punit na damit. Ang ingay ng mga nagtitinda at busina ng mga sasakyan ay halos makabingi. Bawat taong dumadaan ay tinitingnan siya na parang basura. Isang babaeng nakauniporme ang humila sa anak nito palayo sa kanya. Isang binatang naka-Amerikana ang sinadyang sipain ang kanyang lata na wala namang laman. Ngumisi si Hilarion sa kanyang sarili. Tama siya. Ang mundo ay isang malaking kasinungalingan. At doon, sa gitna ng libo-libong mukha ng pagwawalang bahala, nakita niya ito. Isang batang babae. Marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang, may bitbit na isang maliit na basket ng sampagita. Ang kanyang damit ay luma. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at marumi. Ngunit ang kanyang mga mata, kumikinang na parang mga bituin sa gitna ng kadiliman ng Quiapo. Lumapit ang bata, hindi sa kanya, kundi sa isang maliit na panaderya sa tapat. Maingat niyang binilang ang kanyang mga barya. Sapat lang para sa isang pirasong pandesal. Pagbalik nito, umupo ito sa hagdanan ng simbahan, ilang hakbang lang mula sa kinaroroonan ni Hilarion, at akmang isusubo ang tinapay. Ngunit natigilan ito. Tumingin ito sa paligid, at ang mga mata nito ay napako sa kanya. Sa matandang pulubing nanginginig sa isang sulok. Dahan-dahang tumayo ang bata. Lumapit ito sa kanya. Ang mga yapak ay halos walang tunog. Inakala ni Hilarion na hihingi ito ng pera o marahil ay pagtatawanan siya. Pero hindi. Inilahad ng bata ang kamay nito. Sa palad nito ay ang kalahati ng pandesal. Hinati nito ang kaisa-isang pagkain na meron ito. "Itay, para po sa inyo," sabi ng bata sa isang maliit ngunit malinaw na boses. Natigilan si Hilarion. Ang salitang itay ay parang isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Walang sino man ang tumawag sa kanya niyan sa loob ng 5 taon. Ang kanyang buong pagkatao ay nayanig. Ang lahat ng kanyang pangungutya at pagkasuklam sa mundo ay biglang gumuho sa harap ng isang pirasong tinapay. Nanginginig niyang inabot ang alok ng bata, at habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga daliri ay sumagi sa isang bagay na malamig sa leeg nito. Automatiko siyang napatingin doon. Ang mundo ni Hilarion Nara ay huminto. Ang ingay ay nawala. Ang init ay hindi na niya naramdaman. Nakasabit sa isang manipis na sinulid sa leeg ng bata ay isang kwintas na may palawit na hugis kalahating buwan. Gawa sa pilak, simple, ngunit pamilyar. Sobrang pamilyar. Isang alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang dalagitang si Diwa. Masayang ipinapakita sa kanya ang kaparehong-kaparehong kwintas
Isang regalo mula sa kanyang yumaong ina. Bumalik ang tinig ng kanyang anak sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang. Ang paghinga ni Hilarion ay naging mababaw. Ang puso niya ay kumakarera. Ang pagpapanggap ay nawala, napalitan ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Tinitigan niya ang mga mata ng bata, hinahanap ang kahit anong bahid ng kanyang anak. Kinontrol niya ang panginginig ng kanyang boses at sa tinig na paos at puno ng emosyong hindi maipaliwanag, nagtanong siya, "Saan mo nakuha? Saan mo nakuha ang kwintas na yan, iha?" Ang tanong ni Hilarion ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Napatingin sa kanya si Tala. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid sa pagtataka. Hindi niya nakita ang desperasyon sa mga mata ng matanda. Tanging ang kuryosidad lamang. Ngumiti ito. Isang purong ngiti na lalong nagpakislap sa kanyang mga mata. "Bigay po ito ng nanay ko, Itay." Sagot niya habang hinahawakan ang palawit na hugis buwan. Sabi po niya, "Ito raw po ang anting-anting ko. Para kahit nasaan daw po ako, lagi niya akong mababantayan." Nanay. Ang salitang iyon ay isa na namang dagok sa dibdib ni Hilarion. Kung gayon, hindi ito ang kanyang apo. Isa lamang itong isang nakakakilabot na pagkakataon. Tumangulang siya. Pilit na itinatago ang pait ng pagkabigo. Ngunit sa sumunod na 2 araw, hindi na umalis si Hilarion sa kanyang pwesto. Ang eksperimento ay naging isang obsesyon. Mula sa malayo, pinagmamasdan niya si Tala Amihan. Nakikita niya kung paano nito ibinabahagi ang kanyang kakarampot na pagkain sa mga ligaw na pusa. Nakikita niya kung paano ito tumutulong sa isang matandang nagwawalis ng kalye. Bawat kilos ng bata ay isang sampal sa kanyang paniniwalang wala ng kabutihan sa mundo. Pero ang pagdududa ay parang isang makating lason sa kanyang isipan. Paano kung pakitang tao lang ang lahat ng ito? Paano kung natutunan lang ng bata na gamitin ang kanyang itsura para makuha ang simpatya ng iba? Kailangan niya ng isa pang pagsubok, isang huling pagsubok. Kinabukasan, habang papalubog na ang araw, isinagawa ni Hilarion ang kanyang plano. Ang kanyang pinagkakatiwalaang security head, si Mateo, na ngayon ay nakabihis na parang isang tambay, ay mabilis na dumaan at sinipa ang lata ni Hilarion. Ang iilang baryang inilagay niya doon kanina ay kumalat sa kalsada. Mabilis na pinulot ni Mateo ang mga ito at tumakbo palayo. Ginampanan ni Hilarion ang kanyang papel. Umungol siya sa sakit at pagkabigo, bumagsak sa kanyang tagiliran na parang isang tunay na lumpo. "Ang pera ko! Ang pinaghirapan ko! Magnanakaw!" Sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Nakita niyang natigilan si Tala mula sa pag-aalok ng sampagwita. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ito na, tiyak na tatakbo ang bata. Tiyak na iiwanan siya. Pero muli, sinira ni Tala ang lahat ng kanyang inaasahan. Mabilis itong tumakbo, hindi palayo, kundi papalapit sa kanya. Lumuhod ito sa tabi niya. Ang maliliit na kamay ay marahang hinahaplos ang kanyang likod. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang pag-iyak. "Itay! Itay! Nasaktan po ba kayo?" Nag-aalalang tanong nito. Umiling si Hilarion. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga braso. Ang ipon ko para sa gamot. Wala na." Hinintay niya ang susunod na mangyayari. Marahil ay sasabihin nitong, ganyan talaga ang buhay, o bibigyan siya ng ilang barya bilang konsolasyon. Ngunit ang ginawa ni Tala ay tuluyang dumurog sa natitirang yelo sa puso ni Hilarion. Kinuha ng bata ang isang maliit at maruming supot mula sa kanyang bulsa. Ibinuhos nito ang lahat ng laman sa palad ni Hilarion, mga lukot-lukot na 20 pesos at sandamakmak na barya. Ang buong pinagbentahan nito sa maghapon. "Heto po, Itay," sabi nito sa nanginginig na boses. "Hindi po ito marami, pero sana po makatulong." Tinitigan ni Hilarion ang pera sa kanyang palad. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bata.
Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Sino siyang halimaw para subukin ang isang anghel? Pagod na umupo si Tala sa ilalim ng isang puno ng akasya, ilang metro mula sa kanya. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang mga ilaw sa kalye ay nagsimula ng sumindi. Sa gitna ng pagod, sa pag-aakalang walang nakakarinig, nagsimula itong humimig. Isang himig na simple, malungkot, ngunit puno ng pagmamahal. Isang oyayi. Nanigas ang katawan ni Hilarion. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang himig na yon, hindi maaari. Ang himig na yon ay hindi isang ordinaryong kanta. Iyon ang kantang nilikha ng kanyang yumaong asawa. Isang kantang kinakanta lamang nito para sa isang tao, para kay Diwa. Walang sino man sa mundo ang nakakaalam ng himig na yon, maliban sa kanilang tatlo. Ang kwintas ay maaring isang pagkakataon. Pero ang himig, ito ay isang multo. Isang bulong mula sa nakaraan na hindi niya maaaring ipagwalang bahala. Mabilis na tumayo si Hilarion. Hindi na niya ininda ang pagpapanggap na pilay. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Tala. Napatuloy pa rin sa paghimig, ninanamnamang nag-iisang pamana mula sa ina na hindi niya nakilala. Dali-dali siyang naglakad palayo, lumiko sa isang eskinita kung saan nag-aabang ang kanyang itim na luxury car. Pagpasok niya sa loob, ang anyo ng isang pulubi ay agad na naglaho. Napalitan ng awtoridad ng isang bilyonaryo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Attorney De Castro, sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay matigas na parang bakal. Sir Hilarion, may problema po ba? Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa batang nagngangalang Tala Amihan. Lahat. Kung saan siya galing, sino ang mga magulang niya, bawat detalye. Gamitin mo ang lahat ng resources natin. Huminga siya ng malalim. Ang puso ay kumakabog sa pagitan ng takot at pag-asa. Gawin mo yan. Ngayon din. Ang opisina ni Hilarion Nara ay isang malamig na kaharian ng salamin at bakal. Mula sa ika-50 palapag ng Nara Tower, ang buong syudad ng Punta Alpas ay parang isang laruan sa kanyang paanan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa tanawin. Nakatutok ang mga ito sa isang manipis na folder na nasa ibabaw ng kanyang malaking mahogany desk. Wala? Ulit niya sa kanyang sarili. Ang boses ay may bahid ng hindi makapaniwalang pagkadismaya. Ang paunang ulat mula kay Attorney De Castro ay isang malaking dagok. Ayon sa report, si Tala Amihan ay parang isang multo. Walang birth certificate, walang record sa kahit anong ospital. Ang tanging impormasyon ay nagmula sa mga kapitbahay sa Estero Lumbay. Isang araw, 8 taon na ang nakalipas, natagpuan na lang ang sanggol na si Tala sa pintuan ng isang maliit na kapilya, balot sa isang lumang kumot na may kasamang kwintas na hugis buwan. Inampon siya ng buong komunidad. Pinalaki ng lahat, pero walang nagmamay-ari. Ibinagsak ni Hilarion ang folder sa mesa. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay unti-unting namatay. Isang pagkakataon lang ba talaga ang lahat? Isang batang inabandona na nagkataon lang na may suot na kwintas at humihimig ng isang pamilyar na kanta? Pero hindi niya matanggap. May isang bagay sa loob niya, isang tinig na mas malakas kaysa sa luhika na nagsasabing mayroon pa. Hindi na siya nagabalang magpanggap. Kinahapunan, nagpahatid siya sa kanyang trooper sa bukana ng Estero Lumbay. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang pulubing si Itay. Siya si Hilarion Nara, nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay hindi pa rin maitatago. Nakita niya si Tala na nakaupo sa gilid ng isang maruming pader, malayo sa ingay ng palengke. Sa pagkakataong ito, hindi ito nagbebenta ng sampagwita. Mayroon itong hawak na isang pirasong uling at ito ay seryosong-seryoso sa ginagawa nito sa pader.
Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na hindi ito magulat. At nang makita niya kung ano ang ginuguhit nito, napako siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi iyon ordinaryong drawing ng isang bata. Sa maruming pader, gamit lang ang uling, nabubuhay ang isang imahe ng isang lumang tulay na bato. Ang mga arko nito ay perpekto. Ang mga linya ay nagpapakita ng lalim at perspektibo. Bawat detalye, mula sa mga bitak sa bato hanggang sa mga baging na gumagapang dito, ay naroon. Ito ay isang obra ng isang tunay na alagad ng sining. Biglang nag-iba ang paligid ni Hilarion. Ang maruming pader ng Estero Lumbay ay naging isang malinis na drafting table sa loob ng isang silid-aralan sa unibersidad. Ang maliit at marungis na kamay ni Tala ay naging kamay ng isang dalaga, ang kamay ng kanyang anak na si Diwa. Nakita niya muli si Diwa. Ang buhok ay nakatali. Ang mukha ay puno ng konsentrasyon habang ginuguhit nito ang parehong tulay para sa isang proyekto sa arkitektura. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya noon, "Dad, balang araw, ibabalik ko sa dati ang ganda ng lahat ng mga lumang istruktura sa bansa. Iyon ang pangarap ko." Bumalik si Hilarion sa realidad. Ang puso niya ay bumabayo ng napakabilis. Napatingin siya mula sa drawing sa pader patungo sa batang lumikha nito, si Tala, na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Medyo nagulat. "Gagino?" Hindi nagsalita si Hilarion. May kinuha lang siya sa paper bag na dala niya. Isang kompletong set ng sketching pencils at isang makapal na sketchpad. Dahan-dahan niyang inilapag iyon sa tabi ng bata. Napatingin si Tala sa mga gamit. Pagkatapos ay sa kanya, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at pagkalito. Para po sa akin, tumango si Hilarion. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pilit. Isang naman ngiting nagmula sa isang pusong biglang nakaramdam ng init. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Iniwan si Tala na yakap-yakap ang sketchpad na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pagpasok niya sa kotse, ang kanyang isip ay buo na. Ang kwintas, ang himig, ang talento. Hindi ito mga pagkakataon. Ito ay mga piraso ng isang puzzle, mga piraso ni Diwa. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono, isang pribadong numero. Ang thumb 2 na kinuha niya bukod pa sa kanyang mga abogado. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, "may nakuha na po ako. Mahirap, pero may lumabas." Karamihan po ng records ng ampunan na malapit sa kapilya kung saan siya natagpuan ay nasunog na o inanod ng baha. Pero may isang logbook na naisalba, halos hindi na mabasa. Huminga ng malalim ang tamto. May isang entry po doon, sa petsa kung kailan iniwan ang sanggol. May nakasulat na pangalan ng isang lalaking nag-iwan ng donasyon sa parehong araw. Hindi natin sigurado kung konektado, pero ito lang ang lead natin. Nagsalubong ang mga kilay ni Hilarion. Anong pangalan? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang tamto. Ang pangalang binanggit nito ay tila isang kidlat na tumama sa nananahimik na mundo ni Hilarion Nara. "Sir, ang pangalan po ay Lacan Datu. The Punta Alpa Skyway Project is not just about infrastructure, gentlemen. It is about legacy." Ang boses ni Senador Silas Datu ay mahinahon, ngunit may bigat na pumupuno sa bawat sulok ng napakalamig na boardroom. Ang mga pinakamagagaling na arkitekto at inhinyero sa bansa ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa, nakikinig sa bawat salita na para bang iyon ay batas. Ganito ang mundo ni Silas. Kontrolado, nakaayos, at bawat galaw ay pinag-isipan. Ang kapangyarihan ay isang bagay na inaral niya, pinaghirapan, at ngayon ay hawak niya sa kanyang palad. Walang puwang para sa pagkakamali. Walang puwang
para sa gulo. Therefore, I want the feasibility study on my desk by Monday. No extensions. Isang magalang na yes, Senator, ang sabay-sabay na tugon ng lahat. Sakto namang bumukas ng bahagya ang pinto ng boardroom. Sumenyas ang kanyang executive assistant si Marco. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aatubili. Tumingin si Silas sa kanya. Ang mga mata ay bahagyang nanliit. Isang senyales ng iritasyon sa pag-abala. Dahan-dahang lumapit si Marco at inilapag ang isang tablet sa harap ng senador. Nakaanggulo para siya lang ang makakita. Paumanhin po sa abala. Senator, urgent po. Galing sa ating source sa Nara Corporation. Nangunot ang noo ni Silas sa pagkarinig sa pangalan ng kanyang mortal na kaaway. Ano na namang kalokohan ang ginagawa ni Hilario Nara? Ibinaba niya ang kanyang tingin sa screen ng tablet. At sa isang iglap, ang kontroladong mundo ni Silas Datu ay gumuho. Nasa screen ang isang litrato. Isang batang babae na marungis, nakaupo sa isang bangketa. Sa ilalim nito ay may text. Hilario Nara, nag-uutos ng full background check sa batang ito. Pangalan, Talaamihan. Hindi ang text ang nagpatigil sa paghinga ni Silas. Hindi rin ang pangalan ni Nara. Iyon ay ang mukha ng bata. Ang mga mata. Ang hugis ng nangiti kahit hindi ito nakangiti. Ang paraan ng pagkakaupo. Parang isang multo mula sa nakaraan ang biglang sinampal sa kanya. Parang nakatingin siya sa isang litratong matagal nang nawawala. Ang silid ay madilim. Tanging ang ilaw mula sa kidlat ang nagbibigay liwanag. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang babae, si Diwa Nara. Basang-basa sa ulan, ang mga mata ay namumugto ngunit matapang. Hindi ninyo kami mapaghihiwalay. Mahal ko sila kan. Ngumisi si Silas, isang malamig at mapanlait na ngisi. Pag-ibig. Ang tawag dyan ay oportunismo. Iha, you are not worthy of my son, of the Datu name. Naglabas siya ng isang checkbook. Sabihin mo, magkano ang kailangan mo para mawala sa buhay niya? Bawat tao ay may presyo. Magkano ang sayo? Senator? Ang boses ni Marco ang nagpabalik kay Silas sa kasalukuyan. Doon niya lang napansin na ang kamay niya ay nakakuyom ng napakahigpit sa ibabaw ng mesa. Ang mga ugat ay lumalabas. Ang paghinga niya ay mababaw. Mabilis niyang kinumpas ang kanyang kamay. The meeting is adjourned? Sabi niya. Ang boses ay wala na ang dating bigat. Ito ay halos isang pabulong. Nang mag-alisan ang lahat at silang dalawa na lang ni Marco ang natira, muli niyang tinitigan ang litrato. Lakan. Ang kanyang nawalang anak. Ang kanyang nag-iisang tagapagmana. Ang kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang batang ito? Ang batang ito ay patunay. Isang buhay na patunay ng isang pagkakamaling akala niya ay matagal nang nailibing kasama ng kanyang anak. Tumayo siya at lumapit sa kanyang mesa. Sa isang mamahaling silver frame ay ang huling litrato ni Lakan. Nakangiti, puno ng buhay. Bago ito nagrebelde, bago nito sinuway ang lahat para sa anak ni Hilario Nara. Ang sakit ng pagkawala ay naroon pa rin. Ngunit sa ibabaw ng sakit na yon ay isang mas makapangyarihang damdamin. Takot. Takot na masira ang kanyang pangalan. Takot na malaman ng buong mundo ang iskandalong pilit niyang itinago. At sa ilalim ng takot na yon, isang bagay na mas madilim ang nabuo. Determinasyon. Ang bata ay isang problema. Isang maluwag na sinulid na maaaring maghila at magkalas sa lahat ng kanyang itinayo. At ang mga problema, para kay Silas Datu, ay may isang solusyon lamang. Kailangan itong ayusin. Kailangan itong kontrolin. Kinuha niya ang kanyang pribadong telepono, hindi ang para sa mga abogado o mga kasosyo sa negosyo, kundi ang para sa mga utos na hindi maaaring isulat sa papel. Arman, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ngayon ay malamig na parang yelo, walang bahid ng kahit anong emosyon. May ipapahanap ako sa iyo. Ibinigay niya ang pangalan at ang lugar. Nagkaroon ng sandaling katahimikan.
Hanapin ninyo ang bata. Utos ni Silas. Ang mga mata ay nakatitig sa ngiti ng kanyang anak sa litrato. Kunin ninyo siya. Huminga siya ng malalim at ibinigay ang huling salita na magsisimula ng isang digmaan. Anuman ang mangyari, ang mundo ni Tala ay naging mas makulay sa nakalipas na 2 araw. Ang sketchpad at mga lapis na bigay ng Ginoong bigla na lang sumulpot ay ang kanyang naging kayamanan. Sa isang sulok ng Estero Lumbay, abala siya sa pagguhit ng mga ibon, ng mga bulaklak, ng mga ngiti ng kanyang mga kalaro. Sa unang pagkakataon, mayroon siyang paraan upang ilabas ang lahat ng ganda na nakikita niya sa kanyang munting mundo. Humihimig siya ng pamilyar na oyayi habang gumuguhit ng isang puting van ang huminto sa hindi kalayuan. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit nang bumaba ang 2 tao, isang lalaki at isang babae na nakaunipormeng kulay asul, at nagsimulang maglakad papalapit sa kanya, bigla siyang kinabahan. "Ikaw ba si Tala Amihan?" tanong ng babae. Ang nangiti nito ay pilit at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tumango si Tala. Mahigpit na niyakap ang kanyang sketchpad. "Kami ay mula sa Department of Social Welfare and Development," sabi ng lalaki. Ang boses ay walang emosyon. "Narito kami para tulungan ka. Isasama ka namin sa isang lugar na mas ligtas." Ligtas? Pero ligtas siya dito. Ito ang kanyang tahanan. "Ayoko po," mahinang sagot ni Tala. "Dito lang po ako." "Bata, ito ay para sa ikabubuti mo," sabi ng babae. Nawala na ang pilit ng ngiti. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit mahigpit. "Huwag ka nang matigas ang ulo. Sumama ka na sa amin ng maayos." Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Tala. Nagpumiglas siya. "Ayoko po. Bitawan niyo po ako. Itay, tulong." Ang kanyang sigaw ay halos malunod sa ingay ng palengke. Ang ilang mga kapitbahay ay napatingin, ngunit nang makita ang uniforme ng 2 at ang opisyal na itsura ng van, nag-atubili silang makialam. Hinila na siya ng lalaki papalapit sa van. Ang takot ay bumalot sa buong katauhan ni Tala. Pilit niyang iwinawasiwas ang kanyang sketchpad, ang kanyang tanging sandata. Kasabay ng kanyang pagsigaw, isang tunog na parang kulog ang biglang pumunit sa hangin. Isang convoy ng makikintab na itim na sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Mabilis na bumukas ang mga pinto at bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mababasa. Natigilan ang 2 nakauniporme. Nabitawan nila si Tala. At mula sa pinakamalaking sasakyan, bumaba ang isang tao. Hindi ang pulubing si Itay na may marungis na damit at nanginginig na mga kamay. Ang bumaba ay si Hilarion Nara. Nakatayo ng tuwid at matikas sa kanyang mamahaling suit. Ang buhok ay maayos na nakasgel. Ang mga mata niya ay hindi na nagmamakaawa, kundi nag-aapoy sa galit. Ang buong Estero Lumbay ay tila huminto sa paghinga. Naglakad si Hilarion papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. "Get your hands off her," sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Sir, DSWD po kami." Nauutal na sabi ng lalaki. Ipinapakita ang isang ID. Isang senyas lang mula kay Hilarion. Lumapit ang kanyang security head na si Mateo. Kinuha ang ID at sa isang tingin lang ay sinabi, "Peke." Namutla ang 2 at mabilis na tumakbo pabalik sa kanilang van na humarurot paalis. Napanatag na sana ang lahat. Ngunit nang lumingon si Hilarion kay Tala, ang nakita niya ay hindi pasasalamat. Ang nakita niya ay takot. Tinitingnan siya ni Tala na parang isang ganap na estranghero. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang Itay na binibigyan niya ng tinapay. Isa itong makapangyarihang tao na dumating kasama ang mga armadong bantay. Ang kabaitan na nakita niya noon ay napalitan ng isang bagay na nakakatakot. "Tala, iha,
Sinubukan ni Hilario na lumapit. Ang boses ay pilit na pinapalambot. Ngunit si Tala ay umatras. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay nagsinungaling sa kanya. Ang digmaan ay lumipat mula sa maruming kalye ng Estero Lumbay patungo sa malinis at malamig na silid ng korte. Sa isang panig ay si Hilario Narra, kasama ang pinakamahuhusay na abogado sa bansa. Sa kabilang panig, sa sorpresa ng lahat, ay ang legal team ni Senador Silas Datu. Ang dalawang higante na matagal nang magkaaway sa mundo ng negosyo at politika ay muling naghaharap. At sa gitna ng lahat, ang pinag-aagawan, ang karapatan kay Tala. Your Honor, nagsimula ang abogado ni Hilarion. Ang aking kliyente, si Mr. Hilarion Narra, ay may kakayahang magbigay ng isang ligtas at maayos na tahanan para sa bata. Objection, Your Honor, matigas na sabi ng pangunahing abogado ni Silas Datu, isang babaeng kilala sa kanyang pagiging tuso. Tumayo ito ng may kumpiyansa. Ang aming kliyente ay hindi lamang may kakayahan, ang aming kliyente ay may karapatan. Naglakad ito papunta sa lamesa ng hukom, hawak ang isang brown envelope. Your Honor, we have in our possession a document that establishes a prior claim to the child, a claim not based on wealth but on something far more powerful. Binuksan nito ang envelope at inilabas ang isang dokumento. A claim of blood. Ipinakita nito ang dokumento sa korte, isang kopya ng isang birth certificate. Ayon sa dokumentong ito, Your Honor, ang buong pangalan ng bata ay Tala Amihan Datu. Ang ama ay si Lacan Datu. Ang salitang Datu ay parang isang bombang sumabog sa loob ng korte. Para kay Hilarion Narra, iyon ay isang bala na tumama diretso sa kanyang dibdib. Lacan Datu. Ang anak ng kanyang kaaway. Ang binatang pilit niyang ipinaglayo sa kanyang anak. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkasya sa isang paraang hindi niya kailanman inasahan. At ang nabuong larawan ay isang bangungot. Ang pekeng birth certificate ay isang matalinong gawa ng demonyo. Walang paraan para pabulaanan ito ni Hilarion nang hindi niya isisiwalat na si Diwa ang tunay na ina. Isang bagay na wala pa siyang matibay na ebidensya para patunayan. Silas Datu had trapped him. Sa mga sumunod na araw, ang digmaan ay lumabas mula sa korte at kumalat sa buong bansa. Ginamit ni Silas ang kanyang impluwensya sa media. Bawat news channel, bawat pahayagan, bawat talk show ay may iisang kwento. Si Senador Silas Datu, ang mapagmahal na lolo na nais lamang makuha ang kanyang naulilang apo. At sa kabilang panig, si Hilarion Narra, ang bilyonaryong si Raulo, na o-obses sa isang batang kamukha ng kanyang namatay na anak, isang taong hindi matanggap ang pagkawala. Mula sa loob ng kanyang kotse, pinanood ni Hilarion ang isang news report sa TV screen. Isang psychologist ang ini-interview. It's a classic case of projection and replacement fantasy, sabi ng babae sa screen. He's not seeing the child, Tala. He's seeing his daughter, Diwa. It's unhealthy, possibly dangerous. Napakuyom ang mga kamao ni Hilarion. Pinapatay siya ni Silas gamit ang opinyon ng publiko. Pinagmumukha siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Pag-uwi niya sa kanyang mansyon, sa Villa Marilag, ang bawat sulok ay tila nangungutya sa kanya. Ang malawak at tahimik na pasilyo ay puno ng mga alaala. Dito siya natalo. Dito nagsimula ang lahat ng kanyang pagkakamali. Umakyat siya sa ikalawang palapag at huminto sa harap ng isang pinto na 5 taon na niyang hindi binubuksan. Ang silid ni Diwa. Pagpasok niya, parang bumalik siya sa nakaraan. Ang lahat ay nasa ayos, eksakto kung paano ito iniwan ni Diwa. Ang mga libro sa arkitektura, ang mga posters sa pader, ang kama na may pink na kumot, isang dambana ng kalungkutan, isang monumento sa kanyang pagsisisi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang isang picture frame
Sa ibabaw ng mesa, isang litrato nila ni Diwa noong ito ay 16 na taong gulang. Masayang masaya. Napakapit siya sa lamesa. Biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang kasalanan ay parang laso na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi lang si Silas ang may kasalanan. Siya rin. Hindi mo naiintindihan, Dad. Mahal ko siya. Sigaw ng isang mas batang Diwa. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Pag-ibig? Dumagundong ang boses ni Hilarion sa loob ng silid. Isa siyang datu. Anak siya ng taong gustong sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Ginagamit ka lang niya, Diwa. Hindi mo ba nakikita? Hindi totoo yan. Ang hindi mo makita ay masaya ako sa kanya. Isang bagay na hindi ko naramdaman dito sa bahay na ito sa loob ng maraming taon. This house is a cage made of gold, Dad. At silakan pinalalayan niya ako. Ang huling salitang iyon ay ang sumaksak sa puso ni Hilarion. Ang sakit ay naging galit. Hanggat nakatira ka sa ilalim ng pamamahay ko, hindi mo makikita ang lalaking yon. Naiintindihan mo ba? I forbid it. Napapikit si Hilarion. Iyon ang huli nilang pag-uusap. Pagkatapos noon, tumakas si Diwa at hindi na niya ito nakitang muli. Itinaboy niya ang sarili niyang anak. Itinulak niya ito papunta sa mga braso ni Lakan, sa panganib, sa kamatayan. Ngayon, itutulak din ba niya palayo si Tala? Hindi. Hindi siya papayag. Isang bagong determinasyon ang sumanib sa kanya. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niya ng ebidensya. Kahit ano. Sinimulan niyang halongkatin ang buong silid. Binuksan niya ang mga drawer. Tiningnan ang ilalim ng kama. Hinanap sa likod ng mga libro. Wala. Nang akma na siyang susuko, napansin niya ang isang bagay sa pinakalikod ng malaking aparador. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nakatago sa ilalim ng mga lumang kumot. Isang kahon na hindi niya pa kailanman nakita. Mayroon itong maliit na kandado. Walang susi, hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang isang matigas na letter opener mula sa mesa at pinuwersa ang kandado. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang takip. Sa loob, sa ibabaw ng isang sapin ng pelus na kupas na, ay 2 bagay. Ang una ay isang palawit na pilak, hugis araw. Ang bawat sinag ay perpektong pagkakagawa at sa gitna nito ay may isang maliit na uka, isang ukang halatang halata na paglalagyan ng kapares nito, ang kalahating buwan. Napahawak si Hilarion sa kanyang bibig. Ito na. Ngunit ang pangalawang bagay sa loob ng kahon ang tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang maliit at lumanang leather-bound na kwaderno. Isang talaarawan. Ang talaarawan ni Diwa, 3:00 ng madaling araw. Sa loob ng malawak na aklatan ng Villa Marilag, tanging ang ilaw mula sa isang maliit na desk lamp ang lumalaban sa kadiliman. Nakaupo si Hilarion Nara, ang kanyang mundo ay lumiit sa sukat ng isang maliit na kwadernong nasa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang anak, pamilyar, ngunit tila nagmula sa ibang buhay. September 12. Ang bawat salita ay isinulat ng kamay ni Diwa. Ngunit sa isipan ni Hilarion, ang boses niya ang malinaw na naririnig. Nakilala ko siya ngayon. Hindi bilang si Lakan Datu, ang anak ng kaaway ni Dad. Nakilala ko siya bilang si Lakan, ang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya na gumuguhit ng parehong simbahan na ginuguhit ko. Magkaiba kami ng apelyido, magkaiba kami ng mundo, pero sa isang iglap, sa harap ng sining, naging iisa kami. Sabi niya, naiintindihan niya ang pangarap ko. Hindi ko alam, pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong may isang taong nakakakita sa tunay na ako. Hindi sa anak ni Hilarion Nara. Napapikit si Hilarion, ang sakit. Naalala niya kung gaano niya minamaliit ang libangan na yon ni Diwa. Nilipat niya ang pahina. Ang mga sumunod na entry ay puno ng kilig at pangarap.
mga sikretong pagkikita, mga ninakaw na sandali. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, ang tono ay unti-unting nagbabago. October 28. Pinuntahan ako ng tatay niya, si Senador Silas Datu. Hindi siya nagalit. Mas malala pa doon. Malamig. Kinutya niya ako. Inalok niya ako ng pera. Isang blankong tseke. Binili niya ang aking pagkatao sa harap ko mismo. Ang pinakamasakit, nakita ko sa mga mata niya ang parehong tingin na nakikita ko kay Dad. Ang tingin na nagsasabing hindi ako sapat, na ang pag-ibig ko ay isang pagkakamali. Huminga ng malalim si Hilarion. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang galit niya kay Silas ay nagsanib sa matinding pagkasuklam sa sarili. November 5. Nag-away kami ni Dad. Ang huling sinabi niya ay ipinagbabawal na niya akong makipagkita kay Lacan. Hindi niya maintindihan. Ang bahay na ito ay isang kulungang gawa sa ginto. Si Lacan, ang kalayaan ko. Kung kailangan kong mamili, pipiliin ko ang kalayaan. Pipiliin ko siya. Kahit anong mangyari. At doon natapos ang mga entry na isinulat sa Villa Marilag. Ang sumunod na pahina ay may bagong petsa. Isinulat ilang buwan ang nakalipas. Ang sulat ay hindi na kasing kinis, may 9-tuned. Ang aming munting paraiso. Isang maliit na kwarto sa Estero Lumbay. Walang aircon, walang katulong, pero dito, malaya na kami. Dito, tahanan namin. At sa loob ng tahanang ito, may isang munting puso na tumitibok bukod sa amin ni Lacan. Magiging mga magulang na kami. Paano ko sasabihin kay Dad? Matutuwa kaya siya? O tuluyan na niya akong itatakwil? Diwa anak ko. Hagulgol ni Hilarion, ang mga luha ay malayang bumabagsak sa mamahaling kahoy ng kanyang lamesa. Patawarin mo ako. Ang huling mga pahina ay puno ng takot. August 30. Hindi na tumitigil ang pag-ubo ni Lacan. May dugo na minsan. Ayaw niyang magpatingin sa doktor. Ayaw niyang gamitin ang pera ng mga datu. At ayaw niyang ilagay sa panganib ang pangalan ko sa paglapit sa mga narra. Ang pride niya, ang pride ng mga lalaki. Papatayin kami nito. Malapit na akong manganak. Natatakot ako, Lacan. Natatakot ako para sa'yo. Para sa akin. Para sa anak natin. Ang huling entry, ang papel, ay may mga mantsa ng luha. Ang sulat kamay ay nanginginig na. September 15. Wala na siya. Iniwan na niya kami. Ang sabi ng doktor, mahina na raw talaga ang mga baga niya. Kung naagapan lang daw. Kung napakaraming kung. Ngayon, ako na lang. At itong munting anghel sa sinapupunan ko. Ang tanging natitira sa akin mula sa kanya. Ang sabi niya, bago siya mawala. Pangalanan daw namin siyang isang bagay na nagniningning. Isang bagay na magbibigay ng liwanag. Huminto sa pagbasa si Hilarion. Ang kanyang paghinga ay halos maputol. Kaya ibibigay ko sa kanya ang pangalang Tala. Dahil siya ang magiging bituin sa madilim naming buhay. Siya ang aking pag-asa. Binitawan ni Hilarion ang tala-arawan na parang napapaso. Ang katotohanan. Ang buong, masakit, at nakakawasak na katotohanan. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa litrato ni Diwa sa kanyang mesa. Ngunit habang pinupunasan niya ito, ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan. Ang apoy na matagal nang namatay ay muling nagliyab. Hindi na ito apoy ng galit, kundi apoy ng katarungan. Isinara niya ang tala-arawan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala. Napalitan ng isang matatag na determinasyon. Hindi na siya ang taong nagluluksa. Hindi na siya ang taong nagdududa. Ngayon, siya ay isang lolo at gagawin niya ang lahat para protektahan ang nag-iisang bituin na iniwan ng kanyang anak. Pasok! Ang boses ni Senador Silas Datu
ay kasing kinis at kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang opisina. Nakaupo siya sa likod ng kanyang dambuhalang mesa, pumipirma sa isang panukalang batas na parang isang haring naguutos sa kanyang nasasakupan. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang assistant na si Marco. Ang mukha ay hindi mapinta. "Senator, may bisita po kayo." Hindi nag-angat ng tingin si Silas. "Sinabi ko nang wala akong appointment ngayong hapon." "Pero sir, nagpipilit po siya. Si Hilarion Nara po." Natigilan sa pagsulat si Silas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kapangahasan ng kanyang kaaway. Pagkatapos ng lahat ng paninira sa media, may lakas pa rin ng loob si Hilarion na magpakita sa kanyang teritoryo. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Silas. Papasukin mo siya. Ito na marahil ang araw ng kanyang tuluyang tagumpay. Tiyak na naparito si Hilarion para sumuko, para magmakaawa, para ialok ang lahat ng kanyang yaman kapalit ng bata. At tatanggihan niya ang lahat ng iyon. Pumasok si Hilarion Nara. Mag-isa. Walang mga abogado, walang mga bodyguard. Nakasuot ng simpleng itim na suit, ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay malalim at hindi mabasa. Wala sa itsura niya ang isang taong talunan. "Anong ginagawa mo rito, Nara?" tanong ni Silas. Ang boses ay puno ng paghamak. "Naparito ka ba para personal na tanggapin ang iyong pagkatalo?" Hindi sumagot si Hilarion. Naglakad lang siya papalapit sa mesa. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay tila may bigat. Mula sa loob ng kanyang coat, may kinuha siyang isang bagay. Hindi isang folder ng mga dokumento, hindi isang tseke, isang maliit at luma ng leather-bound na kwaderno. Marahan niyang inilapag iyon sa ibabaw ng makintab na mesa ni Silas sa pagitan nilang dalawa. Ang munting talaarawan ay tila isang pulo sa gitna ng malawak na karagatan ng kapangyarihan ni Silas. "Ano yan?" tanong ni Silas. Tinitingnan ng kwaderno na para bang iyon ay isang basura. "Basahin mo." Simpleng sagot ni Hilarion. Ang boses ay walang emosyon. Nainis si Silas sa kawalan ng takot ni Hilarion. Sa isang kisap mata, kinuha niya ang kwaderno, handang ihagis ito pabalik sa pagmumukha ng kaaway. Ngunit nang mabuksan niya ito, sa unang pahina, ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Ang sulat kamay. Pamilyar. Ang sulat kamay ng babaeng minsan niyang sinira. Sinimulan niyang basahin. Noong una, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pangungutya. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, ang pangungutya ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay nang hindi paniniwala at sa huli, ng purong lagim. Binasa niya ang tungkol sa kanilang pag-ibig. Binasa niya ang tungkol sa kanyang sariling kalupitan na isinalaysay mula sa pananaw ng biktima. Binasa niya ang tungkol sa kanilang pagtakas. Binasa niya ang tungkol sa pagbubuntis. At pagkatapos, binasa niya ang tungkol kay Lacan, ang kanyang anak. Binasa niya ang tungkol sa pag-ubo nito. Sa dugo. Sa pagtanggi nitong magpagamot dahil sa pride. Ang pride ng isang datu na itinuro mismo ni Silas sa kanya. Ang pride na ikinamatay ng kanyang anak. Ang kwaderno ay nahulog mula sa kanyang mga nanginginig na kamay. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa baga ni Silas. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingala siya kay Hilarion, hindi na may galit, kundi may isang bagong uri ng pangingilabot. Ang pagkaunawa, ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagmamanipula sa media, ang pekeng birth certificate, ang pag-atake sa reputasyon ni Hilarion, lahat ng iyon ay batay sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang siya mismo ang gumawa. Itinaboy niya ang kanyang anak patungo sa kamatayan. Ang matikas na postura ng senador ay gumuho. Bumagsak siya sa kanyang mamahaling leather na upuan. Hindi na isang makapangyarihang politiko, kundi isang ama na sinisingil ng kanyang mga kasalanan. Inangat niya ang kanyang mga kamay
upang takpan ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada, isang tunog ng purong pagdadalamhati ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang pigil na hagulgol. Tumayo lang si Hilarion, tahimik na pinapanood ang pagguho ng kanyang kaaway, walang bakas ng tagumpay sa kanyang mukha. Tanging isang malalim at nakakapagod na kalungkutan para sa kanilang dalawa, para sa mga anak na sinaktan nila. Lumapit siya at kinuha ang tala-arawan mula sa mesa. "Hindi ito para sa atin, Silas," sabi ni Hilarion. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng katotohanan. "Para ito sa kanila." Huminga siya ng malalim. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan, sa hinaharap. Para kay Tala. Para kay Tala, ang korte ay ang pinakamalamig at pinakanakalulungkot na lugar sa mundo. Nakaupo siya sa pagitan ng dalawang social worker. Ang kanyang maliliit na paa ay hindi abot sa sahig. Ang kanyang sketchpad ay nasa kanyang kandungan, ngunit wala siyang ganang gumuhit. Ang lahat ng tao ay narito na naman. Ang Ginoong minsan niyang tinawag na Itay, na ngayon ay kilala niyang si Ginoong Hilarion Nara. At ang isa pang Ginoo na hindi niya kilala, pero nakakatakot ang mga mata, si Senador Silas Datu. Tinitingnan niya silang dalawang hari sa magkabilang panig ng isang chessboard, at siya ang premyo sa gitna. All rise. Tumayo ang lahat. Nang pumasok ang hukom, nagsimula ang sesyon. Inaasahan ng lahat ang isang matinding sagupaan ng mga abogado. Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado ni Hilarion, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Tumayo si Senador Silas Datu. Hindi ang kanyang abogado. Siya mismo. Ang buong silid ay natahimik. "Your Honor," nagsimula si Silas. Ang boses ay hindi na kasing tigas tulad ng dati. "Mayroon itong kakaibang panginginig. Nais ko pong bawiin ang aking petisyon para sa kustodya ni Talaamihan." "Order in the court!" Sigaw ng hukom. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng parehong pagkabigla. Nagpatuloy si Silas, hindi pinapansin ang kaguluhan. Tumingin siya, hindi sa hukom, hindi sa media, kundi kay Hilarion. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumapag kay Tala. Ang tingin niya ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Tala dati. Isang malalim, nakakawasak na pagsisisi. "May mga pagkakamali sa nakaraan," sabi ni Silas. Ang boses ay sapat lang para marinig ng buong korte. "Mga pagkakamaling dulot ng aking pagmamataas. Mga pagkakamaling nagdulot ng sakit na hindi na mababawi. Ang pagkuha ko sa bata ay isa lamang pagpapatuloy ng pagkakamaling iyon. Hindi na po yun mauulit." Tumalikod siya at naupo. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba, tila pasan ng bigat ng buong mundo. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at malinaw. Ang buong kustodya ni Talaamihan ay ipinagkaloob kay Ginoong Hilarion Nara. Sa gitna ng kaguluhan nang lumabas sila ng korte, lumapit si Hilarion kay Tala. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakakatakot. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. "Tala," sabi niya. Ang boses ay malambing. "Ako ang lolo mo." At sa unang pagkakataon, hindi na umatras si Tala. Dahan-dahan, niyakap siya ni Hilarion. Isang yakap na puno ng 5 taon ng pangungulila at isang bagong pag-asa. Makalipas ang 1 linggo, dinala ni Hilarion si Tala sa isang magandang hardin sa loob ng Villa Marilag. May mga paru-paro at bulaklak sa lahat ng dako. Umupo sila sa isang puting bench. "May bisita tayo, Apo," mahinang sabi ni Hilarion. Mula sa likod ng mga rosas, lumitaw ang isang pamilyar na figura. Si Senador Silas Datu. Wala na ang kanyang mga bodyguard. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot lang siya ng simpleng polo. Automatikong napakapit si Tala sa braso ni Hilarion. Ngunit sa halip na magalit, tumangulang si Hilarion na para bang sinasabing, "Ayos lang."
Dahan-dahang lumapit si Silas at umupo sa kabilang dulo ng bench, nag-iiwan ng malaking espasyo sa pagitan nila ni Tala. Hindi siya tumingin sa bata. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Tala, nagsimula si Hilarion. Naalala mo ba yung kwintas mo? Ang sabi mo, bigay ng nanay mo. Tumango si Tala. May kinuha si Hilarion mula sa kanyang bulsa, ang palawit na hugis araw. Dahan-dahan niyang isinabit iyon sa kwintas ni Tala at ang 2 piraso ay perpektong nagkabit. Bumubuo ng isang kumpletong araw at buwan. Ang pangalan ng nanay mo ay Diwa, sabi ni Hilarion. Kumuha siya ng isang litrato mula sa kanyang wallet. Isang magandang babae na may parehong mga matang kumikinang. Anak ko siya. Pagkatapos, si Silas naman ang nagsalita. Ang boses ay paos. At ang tatay mo, ang pangalan niya ay Lakan. Kumuha rin siya ng litrato. Isang binatang may parehong ngiti na nakikita ni Tala sa salamin. Anak ko siya at lolo mo rin ako. Tinitigan ni Tala ang 2 litrato. Si Diwa, si Lakan, ang kanyang nanay at tatay, ang 2 mukha na matagal na niyang pinapangarap makita. Ang mga luhang hindi niya namalayan ay nagsimula nang pumatak sa kanyang mga pisngi. Tumingala siya mula sa litrato ng kanyang ama patungo kay Silas at mula sa litrato ng kanyang ina patungo kay Hilarion. Ang 2 makapangyarihang lalaki na nag-away dahil sa kanya, ngayon ay nakaupo sa iisang bench, pinag-isa ng isang batang kumakatawan sa kanilang nawalang mga anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at, sa gitna ng kanyang pagkalito at bagong natuklasang katotohanan, nagtanong siya ng isang bagay na simple ngunit may bigat na bumagos sa lahat. Kung lolo ko po kayong 2, sabi niya sa maliit at nanginginig na boses habang nakatingin sa kanilang 2. Ibig sabihin po ba, pamilya na tayong 3? 1 taon ang lumipas. Ang estero lumbay ay isa na lamang alaala. Ang marungis na damit ay napalitan ng malinis na puting uniforme na may sagisag ng pinakamagandang paaralan sa Punta Alpas. At ang pangalan niya ay hindi na lang basta Tala. Ngayon, siya na si Tala Naradatu. Ang malawak at malungkot na Villa Marilag ay nagkaroon ng buhay. Ang mga pasilyo na dati pinaninirahan lang ng mga multo ng nakaraan ay puno na ngayon ng tunog ng tawanan ng isang bata at ng mga yapak na tumatakbo. Lolo Hilarion, mas mabilis, sigaw ni Tala habang nagbibisikleta sa malawak na hardin. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Sa likod niya, tumatakbo si Hilarion Nara. Hindi na siya ang mapait at mukhang malungkot na bilyonaryo. Ang kanyang mga kulubot sa mukha ay dulot na ngayon ng madalas na pagngiti. Dahan-dahan lang, apo. Baka madapa ka. Sagot niya, hinihingal, ngunit masaya. Sa di kalayuan, nakaupo sa paboritong bench sa hardin, si Silas Datu. Tinalikuran na niya ang politika pagkatapos ng eskandalo. Ang dating senador ay isa na ngayong simpleng lolo. Pinapanood niya ang kanyang apo at sa kanyang mga mata, mayroong kapayapaan. Huwag mong takutin ang bata, Hilarion, sabi niya. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan mo siyang matuto. Dugo ng datu ang nananalaytay diyan. Matapang yan. At dugo rin ng Nara, ganting sagot ni Hilarion. Kaya matalino yan. Ang dati nilang pag-aaway sa boardroom ay napalitan ng mga biruan sa hardin. Ang kanilang pagiging magkaribal ay unti-unting nahihilom. Pinagbubuklod ng kanilang iisang pagmamahal para sa kanilang apo. Isang hapon, dinala nilang 2 si Tala sa isang tahimik na lugar. Isang burol kung saan tanaw ang buong Punta Alpas. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya ay may 2 simpleng puntod na magkatabi. Diwa Nara, Lakan Datu. Hindi na sila umiiyak kapag pumupunta dito. Naglalatag sila ng kumot sa damuhan, naglalabas ng merienda, at nagkukwento. Ikinuwento ni Hilarion
kung gaano kamahal ni Diwa ang pagguhit ng mga lumang tulay. Ikinuwento ni Silas kung paano laging umaakyat ng puno si Lakan nung bata pa ito. Ikinuwento nila ang mga pangarap at kabutihan ng kanilang mga anak. Pinapakilala ang mga magulang na hindi nakilala ni Tala. At habang nakikinig si Tala, abala siya sa kanyang sketchpad. Ginuguhit niya ang tanawin. 4 na tao. Si Lolo Hilarion, si Lolo Silas at siya. At sa likod nila, 2 nakangiting anino na magkahawak ang kamay na binabantayan sila mula sa itaas. Sa paglubog ng araw, naglabas sila ng isang saranggola. Isang malaking saranggola na hugis bituin, isang tala. Hinawakan nilang 3 ang tali. Si Hilarion sa kaliwa, si Silas sa kanan, at si Tala sa gitna. Sa isang hudyat, tumakbo sila. Ang saranggola ay umangat, dinala ng hangin ng pag-asa. Pataas ng pataas, hanggang sa ito ay naging isang kumikinang na tuldok sa kulay kahel na kalangitan. 3 henerasyon, pinag-isa ng isang tali, nakatingin sa iisang direksyon. Ang dating 2 pamilyang winasak ng galit at pagmamataas ay muling nabuo. Hindi na sila basta Nara o Datu. Sila ay isang pamilya. Isang pamilyang isinilang mula sa pagkawala, pinalaki sa pagpapatawad, at binigyan ng liwanag ng isang munting bituin na nagturo sa kanila kung paano magmahal muli. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lolo Hilarion, Lolo Silas, at ng kanilang pinakamamahal na apo, si Tala. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamadilim na nakaraan ay maaaring maging simula ng isang mas magandang kinabukasan kung bubuksan lang natin ang ating mga puso sa pagpapatawad at pag-asa. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena o ang aral na inyong natutunan? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil nasasabik po akong mabasa ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel, Ang Kwentong Puso, para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.